actually, tatanong ko sa'yo, magkasama pala tayo buong December, di ba? Pero, ano yung pinaka na-enjoy mo na travel natin ng December? Or ano yung, sige, ano na lang pinaka masayang weeks or naging time mo nung buong December? Buong December. Ang sayo pakinggan, no? Buong December. Actually, kasi minsan, 2 weeks ng 2 December, weeks lang ganon. Or 1 week ng December. Ngayon, buong December. No, after season, naghihintay pa kami na announcement. Oo. Kasi parang, natapos kami before December. Parang 2 weeks. Di pa tapos season. Di pa season. Hindi ka pa nga nag-birthday nun, na tayo, off-season na, diba? So sabi namin, naku, parang imposible na ibigay sa atin yung buong December. So naghihintay kami ng announcement. Di pa kami makapagplano ng mga alis namin. Kasi, parang narinig namin na, ay, baka magpa-training ng first week or second week ng December. So, standby tayo. Tapos, nung nag-text, di ba, na January na yung balik, as in, grabe talaga yung, grabe talaga yung saya namin. Kasi nga, kinailangan din natin yun. Like, mentally talaga, to recover sa buong taon na pinagdaanan natin. Hindi lang buong taon. 2 years. 2 na years. recovery. Kasi yung 2024, 4 conference yun, halos dire-diretso. Tapos diretso ulit ng season. So, kaya sabi ko sa'yo, di ba sabi ko sa'yo, ay, i-enjoy ko talaga tong time na to. Kasi minsan lang to ibigay sa atin, di ba? Hindi talaga ako nag-isip ng kahit anong related sa volleyball. Hindi nga ata tayo humawak ng bola nun eh. O, kaya nag-pickleball kami. Maraming beses tayo nag-pickleball. And of course, nagpunta tayo sa Thailand, di ba? Para manood ng SEA Games. Susuportahan namin si Pons at si Dij at si Gia. Yung, for volleyball men's. Community, yes. After nun, 2 araw lang, tapos nag-Bali na kami. With family. Doon kami nag-spend ng Christmas. Yung parents ko, munti ka na maludol. So, hindi, kwento natin yung activities natin sa Bali. So, sa Bali, nagpa-plan kami ng activities na pwede namin gawin. Syempre, yung senior-friendly dahil meron kaming kasama mga senior. So, ang napili namin, mag-ATV at parang tubing. Water rafting, na tubing yung tawag. Chill lang siya, hindi siya yung super lakas na So, sabi pa namin, kakayanin kaya ito ni Mama? Baka, Mama ko o mama mo? Mama mo nga. Mama mo? Mama natin. Hindi. So, nung nag-iisip kami ng activities, sabi, hindi, sige, kaya yan. Pwede naman pala yung 2 tao yung nandun sa isang raft, di ba? So, ang nangyari, yung mama mo, tsaka yung tatay. Si tatay, magkasama sa isang basta tigda-2 lang. So, hindi namin in-expect na medyo malakas pala yung alon doon, tas mabato. So, medyo struggle na nung una. Kasi ang pwesto ng magulang ko, si tatay sa likod, tapos si mama sa harap. Tapos ganito yung pwesto niya, guys. Nakaganyan siya. Na-imagine nyo ba yung inflatable na boat? Ang tabat, diba? Inflatable na boat. So, basta nakataas yung paa niya. Oo. So, sabi ko, sa likod ka parang maka-straight kasi masakit yung tuhod niya. So, nakaganon siya buong time. So, syempre, si tatay, hirap na magpaddle pa siya, ganyan-ganyan. Tapos, meron doon sa bandang gitna na ng tubig namin. Hindi namin alam kung malakas siya or basta medyo malakas yung alon eh. Hindi lang namin in-expect na paya palang makatumba. So, may bato siya, tapos pag ganun talaga yung alon, ganyan-ganyan. So, lahat kami nakalagpas na, sila na lang yung hindi. Tapos nung mahawak ka! Sa hawak niya nandun sa gilid. Tapos sabi niya, baka na yung kamay niya kasi nga paano yung bato eh. So, ending talaga natumba sila. Tapos ang lakas nga ng alon, pero mababaw lang pala siya. So, ang nangyari, yung tatay ko, hindi nakatayo agad kasi yung nanay ko nakahawak sa paa ng tatay ko. Hinihila. So, langoy siya ng langoy. Tapos paglaman, ganun silang dalawa doon kasi nalunod na talaga sila. Pero I think nag-enjoy sila. After talaga nun, dahil sobrang na-enjoy ko siya, nalungkot talaga ako pagdating ko ng bahay. Ako din, naiiyak ako. Bakit kaya ganun, naiiyak? Naiiyak kayo? Naiiyak kayo? Diba? Oo, diba? Minsan, na-feel nyo ba yun, guys? Yung nag-travel kayo, tapos pag-uwi nyo, sobrang lungkot. Oh my God, meron pa pala tayong isang memorable. I think memorable siya sa akin. Si kuya kasi, minsan talaga may trip talaga siya eh. So, bumili sila ng bola, ng volleyball. Tapos,
Magva-volleyball lang. Yun lang yung plano talaga, mag-volleyball. So, nag-volleyball kami Sa nung swimming start. pool. Then, nung start, di ba? oo. Si tita nga, mama ni, si tita Josephine. Nagva-volleyball siya, ganyan-ganyan. Tapos, hanggang sa, pumunta na kami sa pool, nag-swimming na kami. Tapos, wala, nung una, naglalaro-laro lang. Tapos, hanggang sa nagkaroon na kami ng, Oo, naging competitive na. Ay, nakakatawa, gagano na kami doon. Tapos, ay, nakakatawa siya kasi, and memorable siya sa akin kasi, alam mo, yung parang na-extend yung family ko. And yung dumami yung kapatid ko, ganyan. So, and, ang nakakatawa doon kasi, yung si Ate Jove and si Mape, sumali. Oo, tapos nagsuscorean sila, guys, ha. Ako talaga nanonood lang ako. Ginawa pa nila ako line judge. Sabi pa naman, Philippines versus Thailand. Oo, ganyan. Oo. Kasi talaga competitive na. May yung nagbablock, tapos bigla nagsuscore. Nagkakalunod-lunod na sila doon. Oo, at least ang nakakatawa, guys, after kinabukasan, sobrang nag-enjoy si Kuya. Naghahanap na siya ng net. Oo, gusto niyang bumili ng net. Oo. So, yung may hagdan doon, gusto niyang ilagay doon sa gitna. So, hindi lang namin natapos yung laro kasi nga, dami na rin namin ginawa nung last day. Nalungkot nga siya nung hindi nyo na natuloy yung yung sec. Di ba kasi parang 1-1 kayo? Oo, may golden match kami. Oo, golden match. For the gold. Yes. Oo. So, alam mo nung 2025, ang dami nangyari sa atin. And sa buong taon na yun, alam mo, wow, ang napansin ko sa'yo, hindi actually, si Ella kasi, hindi naman, bipolar pala. Paiba-iba yung ugali. Hindi, pero hindi siya, steady siyang tao. So, kung ano ka nung last year, ganun ka ka-steady ngayon. And actually, kahit anong klaseng problema or mabigat na feeling, hindi ko nga na-feel sa'yo yung hindi ko na-feel na mabigat din sa'yo yung na-feel mo. Mabigat ganyan. ako. Ikaw yung mabigat. Ganon din. Literal. Oo. De, tsaka walang changes sa mo kasi same ka lang same ka pa rin kung ano ka nung nakilala kita hanggang ngayon. Sobrang ka. Siguro nag-extra corny ka lang. Corny? Corny? Hindi. Funny pala, ganyan. De, tsaka siguro, for me, siguro ito pala, naging extra, maintindihin ka. Kasi, medyo madaming mabigat. Sa akin, madami akong nafe-feel, ganyan. So, ikaw yung extra intindi talaga sa akin. Hindi ko naman masyado na feel na ganun, lagi niya sinasabi. Na kailangan kitang intindihin. Baka ako lang talaga may problema. Oo. Hindi, lagi niya kasi sinasabi na lagi siya nag-thank you na iniintindi ko siya. Pero on my part, hindi ko nararamdaman na alam mo yung kailangan kong pilitin na intindihin siya. Parang wala ka namang mabigat na pinapaano sa akin. Ako lang din, yung mabigat. So, ang natutunan namin, kaming dalawa ang bumigat. Ayun na nangyari ng 2025. Oo, bumigat kaming dalawa. Ako, yung napansin ko sa'yo, mas naging relax ka. Tsaka, feeling ko na-discover mo yung self mo outside volleyball. Kasi, di ba, naalala mo lagi tayo, may mga conversations na, ano na kaya ako kung hindi ako volleyball player? Yun yung napansin ko sa'yo last year na na-discover mo yun. Kasi nga, nakita ko yung happiness mo, same sa happiness mo pag naglalaro ka. Nakakala ko kasi yung volleyball lang yung happiness sa volleyball mo lang mararamdaman yung ganong happiness. Pero nakita ko din yung certain glow na yun nung nakita kita nag-perform sa concert. Sa concert. Yun talaga yun. Oo. Tsaka nga nung naging girlfriend mode on siya. Sabi ni Toti, yun, nakita ko yung other side mo nga na sobrang relax, na okay lang mapuyat, okay lang lumabas ng ganito. Kasi, kunyari, may mga time na pag volleyball mode on, lagi ko siyang i-consider na, okay lang kaya sa kanya na medyo maliit kami umuwi, or okay lang kaya sa kanya na yung weekend namin makuha. Diba? Yung walang pahinga, walang ganito. Nung time lang na hindi niya kailangan maglaro. Doon ko nga talaga nakita yung side na yun na, okay. Di ba sinabi ko sa'yo na, ganyan ka pala, love, kung hindi ka athlete. Siguro ako, mas na-observe ko sa self ko.
parang mas naging, parang, dati kasi, feeling ko mas pinafocus ko yung self ko. Parang, last year, nabigyan kita ng time. Mas alagaan, mas isipin, ganyan na, kahit pala may iba kang ginagawa, kaya mong ibigay yun sa partner mo. Hindi, pero yun, yung parang ang gaan-gaan na pagliling, Tagalog, Filipino teacher, na paglilingkuran mo yung partner mo. Kasi kuya, mas maraming time. Tsaka, ako hindi nagmamadali, so, yun nga, ihahatid ko siya sa pagbaba, ganyan, tapos, yung ganon. Yun pala yung, sa umaga, lagi niyang, since ako yung unang nagigising, gigising din siya na maaga para mahatid niya ako sa baba pag alis. Oo, yung ganon. So, gusto ko siya. So, kaya, sabi ko, nga, tama din yung sinasabi mo, maganda yung magiging future nating dalawa. Oo, yun yung sabi ko. Meron tayong makikita, may liwanag. Ganon. Nagkaroon talaga ako ng glimpse of our future. Okay, ganito pala kapag nag-iba na tayo ng world, yung isa sa atin. At saka yung pinaka nilook forward ko nun, since hindi tayo buong araw magkasama, yung mga kwento na nangyari sa araw natin, ang dami chismis. Ganito na. Ano nangyari? Ganon agad. Matapos, alam mo ba, ganito nangyari sa training. Yan. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon. Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala. Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time. Huge thanks to Bagong Pilipinas Studios, our official studio partner.